Alright! Isang mapagpalang araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mga sulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Evan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so mga kababayan ko, as usual, before na mag-start, i-welcome muna natin ang ating mga bagong viewers, mga subscribers at mga followers dito sa ating channel. Thank you so much po na nagustuhan ninyo ang ating channel. At syempre, pasalamatan natin ang ating mga viewers na nag-like, also nag-shares ng ating mga vlogs. Thank you so much at God bless po sa ating lahat. And also mga kababayan ko, syempre i-shoutout natin ating mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also i-greet natin ng belated happy birthday si Ma'am Evangeline Sanchez. And also belated happy birthday kay Nanay Francisca Cabuang. Happy birthday kay Sister Tina Velasco na nandyan sa Virginia, Chapter USA. And happy birthday kay Ma'am Amelia Hogo. At syempre, i-greet natin ng belated happy birthday ang lahat ng mga viewers na nag-birthday ngayong araw. Happy birthday! And also mga kababayan ko, syempre hindi natin kakalimutan, i-acknowledge natin ang ating mga channel members. Nandyan sila si Evelyn Worley, Rosalinda Bornia, Rodolfo Giroche, nandyan rin po si Shirley Fernandez, Carclia, J. Tiberio Pilayo, Cosmo Defender, Samuel Membrado, and Via Bibar. Okay, so mga kababayan ko, late na naman po si Ivan. Wala tayo kahapon mga kababayan. Kasi nga diba sabi ko sa ating last vlog na medyo hindi okay ang ating health. Kasi nga dahil po sa sipon at saka ubo mga kababayan. Grabe talaga eh. Masakit kasi ang aking ulo. So kahapon, walang powers si Ivan. Take note, walang powers. So ang ginawa ko kahapon mga kababayan ko, tayo po ay nagpa whole body massage. I think epektibo mga kababayan kasi nga today, at this moment, medyo okay po ang ating health. Okay na po ating ubo mga kababayan. Tsaka okay na rin po ang ating sipon. Pero yung boses sa Evan, medyo obvious pa. Diba? Hindi pa masyadong 100% okay ang ating health mga kababayan. But it's okay. It's okay. Kaya rin naman eh. Kasi nga kapag absent na naman po si Evan, magiging happy na naman po ito mga DDS. Diba? Of course, magiging happy ang mga DDS kasi mababawasan yung mga madidibang sa kanila mga kababayan. At saka hindi rin pwede walang ang araw sa Evan kasi maraming ganap mga kababayan. Mga paninira na mga DDS ipinapakalat nila at saka yung mga nangyayari doon sa Davao, doon kay tungkol kay Harry Roque, kay Sara Duterte at saka kay Saldico mga kababayan. Diba? Sumabog po yung mga balita. Pero before natin pag-uusapan si Saldico, si Harry Roque at saka si Sara Duterte at marami pang iba, pag-uusapan muna natin yung balita tungkol doon sa isang kapitan mga kababayan doon sa 13 de Mayo sa Digo City, Davao del Sur na siya po ay binaril habang naka-live mga kababayan. Isang kapitan po patay during sa kanyang live mga kababayan. So ngayon, kung bakit ko yan pag-uusapan, kasi nga diba, grabe yung balita mga kababayan, isipin nyo po na habang naka-live, binaril ka. Pero ito kasi yung mga DDS na gunggong neto, alam natin, yung kapitan mga kababayan. And I'm sure, nakita nyo na po yung live na yon. Pero hindi lahat nakaintindi mga kababayan. Kasi nga diba Bisaya, syempre mahirapan doon na makaintindi yung mga Tagalog, pero walang problema sa mga Bisaya. Kasi Bisaya po yung lingwahe mga kababayan. Kasi siya po ay taga Davao del Sur. So explain lang ho natin dito. Ito kasi mga DDS, sinisisi kasi nila yung Marcos admin mga kababayan. Di ba napansin nyo ba yung mga comments ng mga DDS na mga gonggong? Sinisisi nila yung Marcos administration. Si PBBM na naman po mga kababayan. Di ba? Tayo nga papatanong dito, bakit nila sisisihin si PBBM o yung Marcos administration samantala personal yung issue mga kababayan? Di ba yung murder case doon sa kapitan? According ho sa ating mga naintindihan at saka galing rin po ito sa mga nakuhang mga information na mga nag-imbestiga mga kababayan at saka according po ito sa mga supporter ng mga DDS at saka na mga supporter po ng admin, personal daw na galit mga kababayan or personal ang problema. Kasi nga 'di ba yung kapitan na si Dodong Bukol, binabanatan niya kasi lagi yung mayor na ang nagangalan ay Mayor Tata yata yon, Mayor Tata Salas mga kababayan.
Di ba lagi niyang binabanatan araw-araw talaga eh. So para makakuha tayo ng info, galing rin po mismo doon sa taga-Davao mga kababayan, well tinawagan ko ang aking kaibigan na mismong taga-Davao mga kababayan at meron rin pong alam dito sa mga nangyayari. So according sa kanya, personal yung problema. At saka yung mga DDS na mga vlogger at saka DDS ho na mga supporter at mga troll sila na magugunggong, ang kanilang binabanatan ngayon ang Marcos admin. Isamantala, ang kanilang babanatan yung bumaril mga kababayan. Yung bumaril doon sa kapitan. Pero ang problema kasi, ang kanilang sinisisi, Marcos administration. So, hinanap ko yung source, saan ba galing? Saan ba galing itong mga sinasabi ng mga DDS at saka saan sila kumuha ng hugot kung bakit sinisisi nila dito yung Marcos administration? And I found out galing pala yan sa post ni Tio Moreno mga kababayan. Diba naalala ba natin si Tio Moreno, isang DDS vlogger? So itong si Tio Moreno, ang kanyang post doon sabi niya, tabang. Diba yan po ang word na binanggit po ni Kapitan Dodong Bocol mga kababayan nung siya na po ay nabaril. Diba sabi niya tabang, during ho sa live yun. So tabang, ibig sabihin, help, sa English, sa Tagalog, ay tulong da mga kababayan. Alam niyo, kawawa talaga eh. Diba? Kitang-kita kasi natin kung paano siya natumba, kung saan siya na baril mga kababayan, at saka sino yung mga tumulong sa kanya. Kitang-kita natin. So sabi dito ni Tio Moreno, that was his final cry for help. In his last moments, he went live on Facebook exposing the corruption festering in his city. Diyan pa nga lang mga kababayan sa kanyang sentence, in his last moments, he went live on Facebook exposing the corruption festering in his city. Ang ibig sabihin mga kababayan, may korupsyong nangyayari sa Davao del Sur. So sino ba or anong balwarte ba yung Davao mga kababayan? Kaninong balwarte yung Davao? Di ba mga Duterte? Ibig sabihin yan, alam kasi natin mga kababayan na yung si Kapitan Dodong Bocol, siya po ay DD supporter. Isa pong digong supporter mga kababayan. Asa nakita rin po natin yan na siya po ay nagsisigaw yung during po na sinasabi po o rally ng Bring Him Home ng mga DDS mga kababayan. Yes, nakita rin po natin siya po ay nagsisigaw. So ngayon, napatunayan natin na siya po ay isang DDS. Pero tuloy tayo. Sabi dito, fearless, unyielding, he called out names. He laid out the truth. He used his voice, his only weapon, to stand against a system that spread like wildfire, consuming the very soul of the community he loved. He was proud Duterte supporter, a leader to his people, a captain who chose to fight for those who trusted him, and then, in a span of heartbeat, bang! So meron siyang dagdag dito mga kababayan, in just seconds, a life was stolen, a killing, a murder witnessed by a Facebook Live committed under the BBM administration. Diba? Ginamit niya yung word under the BBM administration. Namatay daw yung si Kapitan Dodong Bocol under the BBM administration. Diba? Bakit pa niya gagamitin ang word na yan? Para magalit ang mga DD supporter sa admin or sa Marcos administration mga kababayan. Ginamit niya itong insidente ni tungkol dito kay Kapitan Dodong Bocol mga kababayan. Di ba gunggong talaga eh? Bakit pa niya idadawit yung Marcos administration? So ngayon, sino si Mayor Salas mga kababayan or Mayor Tata Salas? Kasi according po doon sa ating mga nakuha ng mga information, ang binabanatan lagi po ni Dodong Bocol yung nagangalan na Mayor Tata Salas. So sino si Tata Salas, Sir Ivan? Parinig ko muna sa inyo itong kanyang sinabi or banat niya doon kay Dodong Bocol mga kababayan. Pero Bisaya to. Pero atin po itong i-translate mga kababayan. For more details, let's share this. Alam ako dong. Paliin mo ba may tapsing. Anaan ta ka layon. Bisag karon dayon, karon anaan ta ka. Asan mo gusto sa inyong balay? Anaan ta ka. Ilasan ni mo eh. Ilasan ka kaya ba? Kaya nakabastos kag pulis, sikat ka na. Nakabastos kag mayor, sikat ka na. Ay, ikaw lang nun, ikakapapreso na ko dong ba? Ugma, naon ta ka? Ha? Naon ta ka ugma? Ayok sibat ha? Naon ta ka ugma ha? Naon ta ka ugma?
So may correction pala mga kababayan. Siya pala si Mayor Tata Sala. Salas yung sinabi ko kanina, 'di ba? So Mayor Tata Sala. So itong si Tata Sala mga kababayan, siya daw ay dismayado dahil ipinahiya daw ni Kapitan Dudong Bukol ang isang pulis mga kababayan. So doon nag-start, siguro doon nag-umpisa ang kanilang alitan. Siguro previous pa, in the previous days or month, meron na po sila mga alitan. Hindi natin alam kung ano yung mga banatan nila sa live mga kababayan kasi ang dami na eh. Kasi halos araw-araw binabanatan siya ni Kapitan. So siguro napuno na itong si Mayor Tata Sala. So kanyang winarningan itong si Kapitan Bukol mga kababayan. So ngayon, Sir Ivan, sino itong si Mayor Tata Sala? According po sa nakuha natin na info mga kababayan at saka na-post rin po ito doon sa Reddit. According dito, who is Tata Sala? Allegedly, one of Digong's protector? Merong question mark mga kababayan. Kasi sabi dito, I am not from Davao, but this is intriguing. With my 15 minutes browsing, I came up with the following data. Nelson Tata Sala is a councilor. That time mga kababayan, konsehal pa itong si Tata Sala. Chapter President of a certain federation in Davao del Sur. He is also a cock breeder and have some clout in Wat Diwalwal at Combal, a gold mining community. So yun po daw ang isa sa kanyang negosyo, gold mining mga kababayan. He was considered as one of the two of the most powerful person in Davao besides Duterte mga kababayan. So ibig sabihin, asal pa ho sa mga Duterte o ni Digong kasi nga 'di ba? Alam natin na si Digong, pamilya Duterte, yung isa sa mga powerful na pamilya diyan sa Davao mga kababayan. So according po sa data na to na pinost doon sa Reddit, aside pa daw sa pamilya Duterte, meron na pong ibang tao o pamilya na powerful rin po dyan sa Davao mga kababayan. Itong Sala. Itong si ngayon, Mayor na, Mayor Nelson Tata Sala mga kababayan. So ngayon, a DDS leader. Kumpirmado, siya ay DDS mga kababayan. Base dito sa information na ating nakuha, DDS leader. He had visited Bato in Kramis White House after the latter was appointed as PNP chief. People are praises to him. Tingnan nyo yung info mga kababayan. So klarong-klaro, DDS rin itong si Tata Sala mga kababayan. At meron na pong na-involve na pangalan. Sino si Ivan? Yung nagngalan, Governor Ibon Cagas mga kababayan. Governor Ibon Cagas. Isa rin po siya dito sa mga nabanggit. Meron rin po dang mga kaalitan mga kababayan. So, Governor Ibon Cagas, nandiyan rin pangalan na Nelson Tata Sala, at saka yung isa, Kapitan Dudong Bukol mga kababayan. So, itong mga pangalan na to, sila yung napag-usapan dyan. At saka siguro, binanata rin po ni ni Tata Sala, yung nangalan na governor mga kababayan. Well, we don't know the whole story. Pero ito na po ay partial sa tinakuha na info mga kababayan. Bago nasabi yan, kasi nung namatay si Dudong Bukol, nag-post rin itong si Governor Ibon Cagas, sabi niya, kinsay sunod, kami? Paniog na mo mga katauhan sa Davao del Sur. So ang sabi niya mga kababayan, sino ang isusunod? Ako or sila daw mga kababayan? So ibig sabihin, natakot siya, baka siya yung isusunod mga kababayan na ipapatigi. So malamang sa malamang, meron rin pong alitan kung sino man yung pumatay doon sa kapitan mga kababayan. Meron rin po sigurong galit dito sa gobernador. Sino si gobernador, Sir Ivan? Siya rin po ay isang DDS mga kababayan. Tinignan ko ang kanyang profile. Itong si Governor Ibon Cagas, siya po ay under sa political party na nationalista mga kababayan. Nationalista. So sino ang may-ari ng nationalista? DDS. Ang leader dyan, itong si Villar mga kababayan. Si Villar or Manny Villar. Ibig sabihin, DDS. Ang involved dito sa insidente dito sa nangyari kay Dudong Bukol, lahat DDS mga kababayan. Ang ibig sabihin, DDS versus DDS siguro. Siguro lang ha, DDS versus DDS siguro. Kasi lahat ng mga pangalan na lumabas mga kababayan at saka naging involved sa issue na to, puro kasi DDS lahat. So bakit naman i-connect ng mga DDS ang Marcos administration?
Bakit kayo si Ivan? Kasi nabasa ko doon sa mga comment, kasi nung time daw ni Digong, sila pa nga ay nag-pray mga kababayan, tas sabi pa nila, sana lang daw, sana lang na si Digong pa daw yung naging presidente or si Digong pa daw yung naging mayor, kasi daw kapag si Digong pa yung mayor or presidente mga kababayan, hindi daw mangyayari nitong nangyari kay Kapitan Dudong Bocol. Kasi mariresolba na kaagad yung problema mga kababayan. Wala dang patayang mangyayari. Hindi siguro nag-iisip yung gunggong na yon, yung nag-comment mga kababayan. Siguro hindi niya alam na maraming patayan ho sa panahon ni Digong. Maraming nadamay ho na mga inosente. Maraming patayan, kaya nga nandun siya sa dahig, di ba? Nakalimutan siguro ng DDS na dahil sa itong si Digong nakasuhan ng crimes against humanities dahil sa patayan. Tapos ngayon sasabihin nila na walang patayan sa panahon ni Digong kung hindi daw o kung si Digong pa daw yung presidente, hindi daw mamatay kasi wala daw mamatay mga kababayan. Gunggong talaga di ba? Yan kasi yung mga lohika ng mga DDS na magunggong mga kababayan, ang sarap na pitikin ng tenga Kaya ngayon, ikinoconnect nila si PBBM. Kasi galit ho ang mga DDS kay President BBM. Galit kasi ang mga DDS sa Marcos administration mga kababayan. Kaya kahit anong nangyayari sa Pilipinas na hindi naman kasali at saka hindi naman involved yung Marcos administration, pilit nila yang i-connect. Bakit? Kasi gusto nila na matanggal sa pesto si President BBM. Kasi gusto nilang iupo yung kanilang puo na wala namang alam kundi puro lang dagdag sa problema sa bansa natin. Ang dami na nga problema ng bansa natin, dumagdag pa mga kababayan. Di ba yung BP nila na sinto-sinto? Gusto kasi nila na yun na ang magiging presidente. Di ba? So ang ibig sabihin dito mga DDS, walang kinalaman ang Marcos admin. Ang issue na to, ito'y personal na issue. DDS versus DDS. Siguro. Kasi hindi naman natin sinasabi na DDS talaga yung tumigi doon kay Kapitan Dudong Bocol. Pero ang involved kasi ng mga pangalan, mga lumabas kasi ng mga pangalan, puro kasi DDS lahat, di ba? Ibig sabihin, DDS versus DDS siguro. Di ba? Gets na ba, mga DDS? Di ba? Gunggong talaga Ganyan kasi yung mga pag-uutak ng mga DDS mga kababayan, kahit anong mangyari or kahit anong mga nangyayari, idadawit nila or pilit nilang idadawit si President BBM. Bakit? Kasi galit sila kay President BBM mga kababayan kasi hindi kasi nila nagagawa ang kanilang nasanayang ginagawa during sa Duterte admin mga kababayan. Diba? Ngayon, hindi kasi sila sinasanto. Kaya lagi lang binabanatan si President BBM. At saka ngayon lang po sila nakakita ng isang presidente na binabangga lahat ng mga sindikato mga kababayan. Wala siyang pakialam. Si President BBM, ikaw may kalyado or hindi, kapag ikaw ay sangkot at saka merong ginawang anomalya, pananagutin ka sa batas. So walang kaibigan-kaibigan, walang kakilala-kilala, or wala mang ikaw kay kalyado, wala. Ika'y pananagutin talaga sa batas. Dahil Marcos administration na tayo ngayon. Diba, DDS? Diba? I-correct nyo yung mga, yung mga sinasabi ninyo, gunggong talaga So anyways, mga kababayan, forward tayo. So dito tayo tungkol kay Rizal Deco. Kasi nga, diba, kahapon mga kababayan, meron na naman siyang bagong vlog. Diba? Kasi nga, content creator Content creator kasi. So meron siyang bagong vlog mga kababayan. Walang kwenta. Alam nyo, para meron na naman po siyang magawa na content mga kababayan, idinawit niya si Congressman Sandro Marcos. Diba? Idinawit niya si Congressman Sandro Marcos na daw, magagalit daw si Kong Sandro Marcos kapag hindi siya inaayudahan or hindi daw aayusin ang kanyang request na 8 billion pesos, 8 billion ba yun, na insertion request ito ni Congressman Sandro Marcos mga kababayan. So ito ang sinabi ni Zaldeco. Magagalit daw o siya daw ay mag-file ng kaso kapag hindi siya susunod sa gusto ni Congressman Sandro Marcos mga kababayan. Diba? Bagong script. Pero tayo po ay mapapatanong, sino ba ang kanyang scriptwriter mga kababayan? Diba nakakatawa talaga At saka halatang halata ho ang kanyang video. Ang dami hong mga sablay doon mga kababayan. Kahit hindi natin pakinggan ang kanyang mga sinasabi, ang kanyang script, mismong si Zaldeco po ang ating titingnan, may problema ho doon mga kababayan. May maraming problema ho doon. Ano si Ivan? Abay, biglang na iba ang kanyang anyo. Diba? Siguro nakatanggap rin ng malita ang kanyang makeup artist mga kababayan. Makeup artist ba talaga? Or AI app
artist. Kasi marami pong nagdududa na itong video ni Zaldico ay AI, mga kababayan. Marami hong nagdududa, included me. Kasi nakaduda talaga eh. 'Di ba? Unang-una mga kababayan, 'di ba yung buhok ni Zaldico, nag-iba bigla eh. Versus doon sa una niyang mga video mga kababayan, yung part 1, part 2. Tapos dito na sa kanyang latest na video at saka yung kahapon mga kababayan, nag-iba na po talaga ang kanyang ang kanyang buhok eh. Ang kanyang mukha may kaibahan na, ang kanyang piklat dito or scar sa kanyang gilid ng kanyang kilay na wala mga kababayan. Alam ba yan ng mga DDS, meron pong piklat dito sa kilay, yang si Zaldico. Pero doon sa kanyang video, nawala bigla mga kababayan. So nakakaduda talaga, ang dami hong off doon sa kanyang video mga kababayan. So nang dahil binanatan niya si Congressman Sandro Marcos, siya rin po ay binanatan ni Kong Sandro mga kababayan. So anong sabi ni Kong Sandro? Sabi niya, gusto niyang pabagsakin ang kasalukuyang administration para mabsulto siya sa kanyang mga krimen. At sa dami pa niyang mga sinabi mga kababayan, itong si Zaldico, according po kay Kong Sandro Marcos, isang kriminal. Diba? Para sa akin, kriminal yan eh. Isang kriminal na at large at saka pinaghahanap na ngayon ng batas mga kababayan. Pinaghahanap na ngayon ng ating kapulisan at ng mga NBI. So tama lang na binanatan or binaliktad ni Kong Sandro Marcos itong si Zaldico mga kababayan kasi sumusubra na eh. At saka kanina or kahapon, binanatan rin si FL Liza at saka yung first couple mga kababayan. Anong sinabi niya si Ivan? Na daw, according to sa kanya sinabi or balita, dito lang po tayo magbabase sa News 5 na balita mga kababayan kasi hassle na eh. Hindi natin kailangan po ang video ni Zaldico mga kababayan. Sabi niya, bigas para sa mga Pilipino, pinagkakitaan at ginawang negosyo daw mga kababayan. So sabi dito, idinawit sila ni Ko or Zaldico sa isyo ng mataas na presyo ng sibuyas at ng bigas sa bansa. Giit niya, kahit gusto raw ng Kongreso na mapababa ang presyo ng mga produktong ito sa merkado, hindi ito magawa dahil kontrolado daw umano ito ng ilang tao. At saka ang pinonpoint doon ni Zaldico mga kababayan kung sino yung mga tao na kontrolado yung presyo ng bigas at saka ng ibang mga agricultural na mga items, kontrolado daw ng First Family mga kababayan. So kanyang inakusahan si President BBM, Evelisa at saka yung first couple mga kababayan na sila daw yung pakana dito kung bakit hindi bumababa yung presyo ng bigas. Hindi ba bumaba yung presyo ng bigas mga kababayan at saka yung ibang mga agricultural product? Hindi ba bumaba mga DDS? Tingnan nyo ho yung presyo dyan sa merkado. Hindi ba bumaba? Kontra sa presyo sa panahon ni Digong. Ikumpara nyo. Di ba ang layo? Mas mababa na ho ngayon ang presyo mga kababayan kontra sa Duterte administration. Napakalayo. Pero ang bulag pa rin ng mga DDS mga kababayan. Kasi siguro gusto nila na piso na lang yung presyo ng bigas. Yan siguro ang gusto nila mga kababayan. Di ba? So ngayon, itong si Zaldico na baliktad. Papakita ko muna sa inyo mga kababayan. Itong banat ni Yuse Claire Castro dito kay Zaldico. For more details, let's watch this. Kahapon po kasi may pasabog si dating Congressman Zaldico at isinama na po niya si Presidential Son at House Majority Leader Sandro Marcos. Alam po ba ni Pangulong Marcos yung akusasyon ni Zaldico laban kay Kong Sandro na sinasabing nag-insert ng 50 billion nagkaroon siya ng 50 billion budget insertion. Ano po yung reaction ni Pangulo dito? Unang-una po ay nakapagsalita na po at nagpahayag na po ng denial si Congressman Sandro Marcos. Yan daw po ay kasinungalingan ayon sa kanya. At sa atin naman po, bago tayo magbigay ng anumang tugon dyan, mas maganda po siguro na tapusin na muna kung siya man po yung nagsasalita ni Zaldico ang kanyang mga mensahe. Ang kanyang mga di umanong mga kwento. Mula video 1, 2, 3 hanggang video 4 and 5. Madaling nag-iba ang kanyang hairstyle. Kaya tuwing makikita natin at masasabi natin ang mga inconsistencies, maaaring magbago rin siya ng kwento. So dapat matapos muna lahat ang kanyang
mga sinasalaysay dahil sa tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, sumasabay po ang kanyang pagbabago ng kwento sa pagbabago ng hairstyle sa video. Sorry ma'am, balikan ko yung tanong ni Ann kanina. Sabi ninyo, kung siya nga po yun, can you elaborate? Are we expressing doubt that that is Zaltico? Sa nakikita po natin ng mga pag-iba-iba ng kanyang mga imahe, hindi mawawala sa isipan kung siya man yun o hindi. But still, sasagot po tayo. At ang nais lang po natin ay tapusin niya ang kanyang salaysay. Kasi tuwing mapupunan natin ang kanyang mga inconsistencies, nababago rin po ang kanyang statements. So, makikita niyo po yung mga pabago-bagong statements mula video 1, 2, 3 hanggang 4 and 5. Can you point out some of the inconsistencies you've spotted so far from video 1 to video 4 or 5? Unang-una, hindi niya binanggit sa video 1, 2, ang sinasabing transaksyon ng 2022. Maliwanag na ang binanggit niya na nagsimula daw ang kanyang pakikipag-usap di umano kay Secretary Nina Pangandaman 2024. So, nung napuna ang mga inconsistencies, nabago ang kwento. So, mas magandang hayaan natin, tapusin niya na muna. Kasi sabi nga natin, tuwing makikita natin ang mga inconsistencies, hindi lang po tayo, pati yung mga ibang mga lawyers, ibang mga eksperto na bumabasa at nadidinig ang kanyang mga sinasabi at napupuna ang inconsistencies, ginagamot nila sa mga susunod na mga videos. Sorry, and what does that have to do with the changes in his appearance, in his hairstyle? Kung isang araw lang itong ginawa, hindi dapat nababago ang itsura. So it means, lumalabas. Iba-ibang araw ito ginawa. At malamang, ay bumabase sila sa reaksyon ng tao. Sorry, on to my main question. Kahapon po sinagot ni VP Sara Duterte ang tanong kung handa siyang maging Pangulo sakaling magbitiw si Pangulong Marcos. Ang sabi po niya, and I quote, "There is no question about my readiness." Does the President have a message to the Vice President expressing her readiness and willingness to take his place? Handa na po siya maging Pangulo kapag po nawala or natanggal ang Pangulo sa pwesto. Tama po ba yon, Sir Ivan? Yun po ba ang sinabi niya? Handa siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na po ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Unang-una po, ang Vice Presidente, hindi acceptable, it is not acceptable for a Vice President to anticipate the resignation of the President. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Pinapahina niya ang public confidence ng tao sa administrasyon. And those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. Yan po ang balak nila. Yan po ang nasa isip nila. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Aside from resignation calls, there are also talks of succession, talks of a transition council, civilian-military junta. Lahat po yan nakaangkla sa pag-question sa fitness to lead ng Pangulo. Direct question, ma'am, is the President fit to lead and is he in control? Tinatanong pa po ba yan? Of course. Nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Hindi nga po nakakapagbakasyon. At hindi nakakapunta sa beach para mag-swimming. So, sino po ba talaga ang ready na maging leader ng bansa? Walang iba kundi ang Pangulong Marcos Jr. Yes, 100%. Agree ko doon sa sinabi ni Yusek Claire, mga kababayan. No question ho yan. About kay President BBM, hindi na kailangan ho yang itanong, mga kababayan. Kasi nakita ho natin the way magtrabaho si President BBM. Nakita ho natin ang kanyang pagsisikap, ang kanyang mga programa na ngayon nagbubunga na, mga kababayan. The way niya i-handle ang ating bansa.
nakita natin si President BBM very competent mga kababayan. Pero ang question dapat dito, gusto nyo ba na maging presidente si Sara Duterte mga kababayan? Please comment sa baba at babasahin niyo mamaya ni Sir Ivan, okay? So anyways, siya nga pala, dahil nakita natin si Yusek Claire Castro, ito po yung tungkol sa ating last vlog mga kababayan. Kasi ang dami hong nag-message sa atin, siguro mga 40, 50 yata, at saka hindi pa kasama yung DDS mga kababayan. Kasi tungkol doon sa ating thumbnail na nag-resign na itong si Attorney Claire Castro. Di ba yan po ating thumbnail sa ating last vlog mga kababayan? So ang dami hong nag-message sa atin. Sabi niya, Sir Ivan, fake news niyan. Bakit ka nag-post ng fake news? Sana hindi mo na yan gawin ulit. Tapos yung mga DDS happy-happy. Kasi nga 'di ba, gusto nila na mag-resign na itong si Yusek Claire Castro. Kasi nga tinig yan sa kanilang lalamunan mga kababayan. So yung mga viewers natin, gusto nila na hindi na daw ako mag-post ng ganyan mga kababayan. So yan kasi ang magiging epekto. Mga kababayan ko, yan kasi ang magiging epekto kapag thumbnail lang ang inyong titingnan. Sana panoorin nyo rin po yung ating vlog before tayo mag-comment para malalaman nyo kung ano yung ibig sabihin ko doon sa ating thumbnail. Yun po ay fake news ng mga DDS na didebunk natin. Diba? Para makuha natin ang atensyon ng mga DDS at para makita nila kung papaano natin i-debunk ang kanilang fake news. So, diba? So, yan po ang strategy ni Sir Ivan. So, nakita ho ng mga DDS, ang dami hong nasampal sa ating ebidensya. So, pasensya no sa ating mga kababayan. Sana panoorin muna natin ating vlog before tayo mabitaw po ng comment. Okay? So, doon ko po nakita mga kababayan sa ating last vlog, nagbasa-basa kasi ako. Diba? Doon sa mga comment natin. So, doon po sa YouTube na mga comments sa ating last vlog. And also, doon rin po sa comment sa Facebook account natin. So, doon ko po nakita ang inyong pagmamahal kay Yusek Claire Castro mga kababayan. Doon ko rin po nakita, syempre included me, ang inyong pagmamahal kay Yusek Claire Castro. Kung paano natin sinuportahan at saka minahal ang ating President BBM at saka yung first couple at saka si dating Speaker Martin Romualdez, yun rin po ang ating pagmamahal doon kay Yusek Claire Castro. Nakita ko po yan. Kasi nga, syempre, napakahirap po hanapin sa isang tao na kaliber na katulad, meron itong si Yusek Claire Castro mga kababayan. Siya po'y fit na fit sa kanyang posisyon bilang spokesperson ni President BBM. Siya po ay fit na fit sa kanyang posisyon mga kababayan. Kaya napakahirap po hanapin, kung sakali ho na mag-resign si Yusek Claire, napakahirap hanapin ang katulad ni Yusek Claire Castro mga kababayan. Kaya diba ang daming comment doon sa ating YouTube at saka sa Facebook. So ayaw na ayaw nila or nating lahat na mag-resign si Yusek Claire Castro. Okay? So, anyways mga kababayan ko, ipapakita ko rin po sa inyo ang vlog ni Kome or ni Balita at Kalaman kasi meron siyang ebidensya, meron siyang analysis tungkol dito sa mga video ni Zaldico mga kababayan. For more details, let's watch this. 100% AI po ang mga video ni Zaldico, no? Nakasisigurado na po ako ngayon at hinahamon ko ang mga DDS na i-debunk ako at alam ko na o may idea na ako kung sino ang may kagagawa ng lahat ng ito. Ito tuturo ko po sa inyo. Guys, kung mapapansin nyo, ito sa kilay ni Zaldico, meron po dyan, malaking hiwa po yan at hindi po yan maitatago, no? Talagang ito sa buong video po ng huling video ni Zaldico, wala pong ni anino po niyan, no? Pero dun sa una, medyo may konting ganun pa eh. Pero dito natanggal na po talaga. So, AI na AI. Tapos ito pa po Naman po, no, yan meron pa rin marka sa kilay yan, no? Tapos titingnan niyo yung buhok niya, kulot po siya. Hindi po siya straight yung buhok, kagaya po ng unang mga video ni Zaldico, straight. Ano yan, nagpariban, di ba? Imposible po yan. At kung papansinin niyo po, ang pinaka talagang nakakahalata na AI ay yung kilay po nila. No, lumulutang yung kilay, no. Kunwari kumunot na siya, nahuhuli bago bumaba. Yan. Makikita niyo po at nakikita niyo naman wala naman po talagang kilay si Zaldico, no. So yun po, no. Obviously AI po yan. Pero ito pa. Sa mga unang video po ni Zaldico, meron pong anino. Pero yung sa later part po ng mga na ina-upload po nila, wala na pong anino. Kasi halatang halata po to. Ayan, makikita mo, parang ni ruler po yan. No, buong video po yan ng mga first 3 videos ni Zaldico, gumagalaw-galaw po yan. Pero straight na straight pa rin po yan, no. AI lang po ang nakakagawa ng straight na anino. At kahit naman isipin mo, saang parte ng muka na kapag inilawan mo, magiging diretso. Kahit gumalaw
gumagalaw-galaw ka, diretso pa rin, di ba? Wala pong ganun, no? Wala pong ganun. Yan po ay indikasyon na AI po to. Sino naman po may kagagawa nito? Sa mga hindi po nakakaalam, IT po ako. Ayan o. Ayan po yung trabaho ko. Ayan o. Yung payslip namin. At makikita nyo po dun sa taas. Ayan o. 10-year award. Yun po yung mukha ko nandun. Diba? Nagtrabaho na ako sa mga US companies, pati mga bangko sa US at kung saan-saan pa. Sa unang mga video po na in-upload ko tungkol dito, meron po talagang mga admin na nandito sa Pilipinas itong page na to, itong Zaldico page. At yung mga ina-upload po na video, dito po sa Pilipinas din ina-upload. Dapat po, ang gawin ng gobyerno dyan, patawag yung Facebook o pati yung mga admin ng page na to kasi magkakaalaman sino nagsisend sa kanila ng mga pictures, no? Yung mga pictures na 1499 yung tag nung maleta, di ba? Ngayon lang nag-sale yung SM, di ba? So magkakaalaman, no, kung paano nila ine-edit yung videos, magkakaalaman, magkakabukingan kung sino, kanino galing yung mga videos saka pictures. Ako po may idea na ako kung kanino pero I invoke my right to self-incrimination kung paano natin nalaman, no. Magkakaalaman din yan, no, kung talagang gugustuhin ng NBI saka ng DOJ, magkakaalaman yan. At sinasabi ko po sa inyo, yung gumagawa po na itong lahat ng ito, malapit ng matanggal sa pagkasenador dahil sa mga kabalastugan na pinagagawa niya, di ba? Yan po ang kaya nagmamadali na siya kung ano-ano ng mga pinaggagawa niya, hindi na mapigilan. Araw-araw na niyang gagawin to kahit AI manggulo lang sa investigasyon. Pero wala na pong nakikinig. Ang masasabi ko lang po sa senador na to na gumagawa ng lahat ng ito, asikasuhin nyo na lang po yung mga kaso nyo, no, kaysa pinagagawa nyo nito. Dagdag pa to sa kaso nyo. Pero naintindihan ko naman, desperado na kayo kasi ang dami nyong kinakaharap na kaso at mukhang lahat yun, palpak kayo, no? Ay nako, wala na po kayong pag-asa, no? Wag na kayong umasa na may maniniwala sa taong ito. Kung si Vico Soto siguro yung nagsasalita, baka may maniwala pa, pero dahil si Zaldico po yan at sinasabi niyang wala siyang kinulumbat dun sa bilyong-bilyong halagang diniliver niya, hanggang sira ulo lang. May sayad lang yung maniniwala po dyan. Kaya nga nakakatawa yung mga naniniwala dito sa video or mga pasabog daw ni Zaldico, mga kababayan. Ang daming off dito, di ba? Kaya nga natin sinasabi na magaling yung AI app artist na gumawa kay Zaldico, mga kababayan, kaya siya nagwapo ng konti. Kaya tumubo ang kanyang buhok. Kaya nawala ang kanyang piklat dito sa gilid ng kanyang kilay, mga kababayan. Kasi magaling ho. Siguro nakatanggap ng malita yung AI app artist na instead sasabihin natin na makeup artist tsaka salon yung gumawa ng video or yung nag-makeup doon kay Zaldico, mga kababayan. Magaling yung AI app artist. Kasi nakakaduda talaga Napansin niyo ba, mga kababayan, na halos araw-araw mayroon na siyang content, mga paninira niya, kasi ginagatungan niya yung darating na rally sa November 30, mga kababayan. Di ba merong rally po yung mga DDS? Merong rally sa November 30, kaya sunod-sunod yung mga video ni Zaldico. Kasi ginagatungan niya yung magrarally, mga kababayan. At siya rin po ay nagbabakasakali na dadami yung sasali sa rally, mga kababayan. Pero hindi nangyari, paliit na ng paliit na mga sumasama sa kanilang mga rally, mga kababayan. Mas lalong lumiliit. Mas lalo ngayon na nakita po ng taong bayan at ng mga netizen na mukhang AI talaga or parang AI talaga yung mga video ni Zaldico, mga kababayan. Diba sa latest niya na pasabog, dinamay niya yung first couple, mga kababayan. Baka sa next na video, mga kababayan, o sa next na vlog ni Zaldico, idadamay na niya yung mga alagang pusa at aso ng first couple, mga kababayan. Unahan natin yan kapag babanggitin ni Zaldico sa kanyang next na vlog na kidnapper ang first couple, alam na natin kung sino yung kanyang script, mga kababayan, diba? So anyways, before tayo magpapatuloy at saka before natin pag-uusapan itong si Harry Roque, mga kababayan, well, siyempre, i-acknowledge natin ang ating top 5 commenters. Nandyan ang una si Marie Usta, meron siyang 32 na mga comments. Nandyan rin si Conrado Amugawin, meron siyang 29 na mga comments. Sam Pagita, meron siyang 28 na mga comments. Nandyan rin si Uzay Neti, meron siyang 15 na mga comments. And Rudy Orozco, meron siyang 10, lahat ng
inyong mga comments. Okay? So thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan ang una na nag-comment, si Rallis Carlinga. RNMSN 2006 from Los Angeles. Nandyan rin si Jane Rabara from UK, John Kuan, Joanna Navalta, Belma Baltasar from Riyadh, KSA. Hi to Ma'am Maricruz Hernandez from North Carolina, USA. Nandyan rin si Maria Mindasiplon, Maria Tampupot, Rosalie Descalzote, Marty Orbi, Jovi Montero, Nining Joy, Star Barrett. Nandyan rin si Francisca Julian, Proceso Leasing. Nandyan rin si M.E. Island Touch, Jenny Howard from Texas, USA, and hi to Eugenio Dolores. Okay. So mga kababayan ko, pag-uusapan na natin itong si Harry Roque. Diba the other day, tayo po ay na-excite, tayo po ay natuwa, tayo po ay nagulat sa balita na breaking news. Dinampon na daw di umano itong si Harry Roque ng mga Dutch authority mga kababayan doon sa airport. Ako po ay tuwang-tuwa talaga. At saka meron na pong natuwa mga kababayan aside po sa mga pro-admin supporter. Sino Sir Ivan? Yung mga DDS? Yes! Yung mga DDS na ayaw dito kay Harry Roque, tuwang-tuwa dito sa nangyari kay Roque mga kababayan. Sino? Sila si Tio Moreno at ang kanyang grupo mga kababayan. Anong sabi nila? Deserve daw sa nangyari kay Roque. Deserve. Kasi nga diba sila po yung nagkaaway doon sa dahig mga kababayan, inaway kasi sila ni Harry Roque. Kaya itong grupo ni Tio Moreno, galit na galit dito kay Harry Roque. So nung nabalitaan nila na itong si Roque ay dinampot na daw ng Dutch authority doon sa airport, deserve daw ang nangyari kay Roque. So happy-happy ang mga DDS mga kababayan. Tayo rin po siyempre, happy-happy. Sa ngayon, itong si Roque mga kababayan, naglabas siya ng picture na merong hawak na ticket na pumunta siya ng Vienna. Doon sa kanyang picture, nakita natin na siya po ay nakaupo mismo sa upuan sa loob ng airplane mga kababayan. Ang ibig sabihin, totoo kanya sinasabi na nandun siya mismo sa airplane mga kababayan. Kaya lang, itong si Roque, according po sa kanyang kwento doon sa live niya kay Maharlika na kung bakit daw siya hinarang na offload doon sa airplane at saka hinold ng mga security at ng kapitan mga kababayan dahil daw sa kanyang health status. Kasi meron pong dala itong si Roque mga kababayan na medical certificate at saka according doon sa estado sa medical certificate, hindi daw siya fit to travel mga kababayan. Hindi daw siya fit to travel. Yon ang kanyang kwento. Ang teori ko dito mga kababayan, aking analysis kung bakit nakakuha ng ticket itong si Roque at nandun na siya sa airport kasi siguro that time kung bakit siya nakakuha ng ticket kasi hindi pa kansilado ang kanyang passport mga kababayan. Correct me if I'm wrong mga DDS. Diba? Sa tingin ko lang. Kaya nakakuha siya ng ticket kasi hindi pa cancel that time ang kanyang passport mga kababayan. So ngayon, kung bakit siya sinita ng dalawang security at ng kapitan kasi kalaunan nalaman ng kapitan na kansilado na pala ang passport ni Roque. Kaya siya hinold, kaya siya inoffload mga kababayan. Pero siyempre, iba ang palusot ni Roque dahil daw di umano sa kanyang sakit or galing siya sa surgery mga kababayan. So kung yun ang explanation ni Roque, pinatunayan niya lang dito na totoo ang ating mga sinasabi at saka yung ating na-vlog how many days ago mga kababayan na itong si Roque ay na-ospital, dinala sa ospital kasi siya ay inatake daw mga kababayan. Diba na-vlog natin yan at saka nakuha natin yung information na yan galing rin po kay Mark Cervera. Itong si Roque nakasakay na doon sa parang tawag doon mga kababayan, yung mga sinasakyan po ng medyo nagkasakit na, yung parang walker bang tawag niyan, di ba? Kasi daw, according po sa mga nag-comment doon at saka nandun daw sa dahig, itong si Roque, siya inatake, dinala siya sa hospital. Yon ang patunay mga kababayan na totoo yon. According ho kay Roque, kung babasehan natin ang kanyang explanation mga kababayan, pinatunayan niya lang dito na totoo yon ang ating haka-haka o totoo yon ang ating vlog mga kababayan. Okay, so ngayon, sakyan natin si Roque. Diba meron po siyang supporter mga kababayan na pumunta doon kay Roque. Nakita natin doon sa vlog, sa live ng kanyang supporter na merong kausap na dalawa na mga tao itong si Roque.
According po doon sa nakakilala sa dalawang tao na yun daw ay mga security doon sa airport mga kababayan. Mga security daw yon. Para sa akin, yun po ay mga Dutch authority. Ang ibig sabihin, pinagbabawalan na itong si Roque na lalabas ng kanilang lugar o lalabas ng dahig mga kababayan. Kasi in any day from now o baka oras o baka bukas, itong si Roque dadamputin na ng Interpol. Kasi ilalabas na ang red notice para sa kanya mga kababayan. Kaya yun po ang pakay kung bakit hinold itong si Roque. Bakit natin naramdaman yan? Mismo sa kanyang interview doon sa isa sa mga kakilala ni Maharlika mga kababayan. At saka ito rin po ay pinost doon sa Bombo. For more details, let's watch this. Nung kanina po na naisip ko na mukhang dire-diretso na ako sa Maynila para ikulong ng mga bangag, sabi ko, tatanggapin ko naman ito kung ito talaga aking kapalaran. Pero dahil sa panalangin ng mga nagmamahal sa atin at sumusuporta, malaya pa rin po tayo dito ngayon sa Amsterdam ngayon at maya-maya po pabalik na sa dahig. Oh, di ba? Diyan pa lang ho sa kanyang mga sinasabi mga kababayan, alam na alam niya, in any days from now, dadamputin na itong si Harry Roque. So according sa kanya, tanggap na niya kung ano man ang kahantukan dito sa kanyang sitwasyon mga kababayan. Alam na niya. So ibig sabihin na yung sinasabi o yung sinabi ho ng mga authority, Dutch authority, hindi na siya palalabasin ng dahig mga kababayan. Kasi kapag nandyan na yung red notice, hindi na mahirap hanapin itong si Roque. O diba? Kaya po ang ating ebidensya na alam na niya ang mangyayari sa kanya mga kababayan. So tayo po'y maghanda ng placard. Welcome back, Harry Roque. Welcome back, Harry Roque. Or I'll be home before Christmas. O diba, Roque? So ngayon mga kababayan ko, dahil doon sa kanyang mga sinasabi nung una na dahil daw sa kanyang health status kaya siya dinampot or hinold doon sa airport, gumawa siya ng ibang kwento mga kababayan. Ano sa Ivan? Iparinig ko sa inyo. Yung pinost ko yung aking boarding pass, yan was immediately before lumapit sa akin yung kapitan at saka yung dalawang airport police. Pero meron palang version na isa pa na kaya ako pinababa talaga. Meron palang isang mukhang militar na pulis pala na Pilipino na maski bago pa ako pumasok ng eroplano ay picture ng picture. Napansin na pala yun ng Police Netherlands. Okay. Na, kasi hindi ako dumaan sa usual way eh. Hinatid ako ng kotse, tapos pinaakyat ako ng eroplano, diretso na sa tube. Doon pa lang pala, meron na nagpicture sa akin na mukhang sundalo o pulis na Pilipino na naka-business class pa. So anyway, wala akong alam. In fact, ngayon ko lang nalaman ito. Ngayong nakalabas na ako ng airport at kakain, ngayon ko lang nalaman ito. Yan pala isang dahilan kaya ako pinababa. Kasi, oo, talagang inapost ng pulis pala yung Pilipinong yun. For security reason. Oo, at talagang tinignan ng telepono at kumpirmado na kinuhanan ako ng video na 10 seconds. At pinabura. So, ang sama ng loob ko, bakit nila pinalipad yung taong yon? Dapat hindi nila pinalipad dahil as an asylum seeker, alam naman nila na may banta talaga sa buhay ko, no? At yun talaga ay prueba na parang ang gobyerno natin ay talagang naglagay ng tao para subaybayan kung saan ako. At hindi ko alam po ano pang plano nila kung ako'y nakarating ng Austria, no? Pero yun pala yun. After the fact, report sa akin na paakyat pa lang ako ng eroplano, merong isang mukhang sundalong Pilipino pero naka-business class na kuha ng larawan ko at merong video. At kinumpirma sa akin na tinignan ng telepono at merong 10-second video nung aking pagpasok ng eroplano. Ako naman, iniisip ko naman baka meron lang yun. No? Pero ang description is military looking na Pilipino. No? Well, anyway, yung Pilipinong yun, hindi bumaba ng eroplano, tumuloy. Kaya pala, inabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yon. Kasi nagtataka ako, bakit sabi ko, ang tagal, pinababa na ako, ang tagal ng mga pulis. Yung pala, inaabangan nila kung bababa rin yung Pilipinong yon. Hindi naman bumaba. Maniwala tayo doon. Yan lang po ay gawa-gawang kwento niya mga kababayan. Kasi para ito ma-divert sa una niyang sinabi. Di ba una niyang sinabi dahil daw sa kanyang health status. So ngayon, nag-implant siya ng ibang kwento para doon ma-focus
yung mga oto-oto na mga supporter niya mga kababayan para makalimutan yung tungkol sa kanyang health status. Doon na sa tao, meron dang ipinadala ang ating gobyerno para magmanman dito kay Harry Roque. Pero sabi niya na hindi daw ito bumaba ng airplane mga kababayan. So bakit naman yun didiretso doon sa Vienna kung sabi mo na ikaw ay minanmanan ng isang military-like na tao Pilipino? Kung saan ka man pumunta para ikaw ay mamanmanan. Bakit naman yun dumiretso doon sa Vienna mga kababayan? Bakit naman yung sasabihin ng pulis o ng mga Duterte na meron nagmamanman sa kanya? Diba? Makikipag-coordinate ho ang ating gobyerno sa mga Duterte na meron pong magmamanman dito kay Harry Roque. Do you think sasabihin niya ng mga Duterte mga kababayan? I don't think so. Diba? So gawa-gawa lang ho yun na istorya ni Harry Roque para i-divert niya yung una niyang mga sinasabi mga kababayan. Hindi naman tayo oto-oto. Doon na tayo mag-stick sa una niyang binanggit or sinabi. Kasi itong kanyang pangalawa na mga kwento mga kababayan, doon na ito niya sinabi sa gitna ng kanyang interview doon kay Maharlika mga kababayan. At nakita natin na siya po ay nag-iisip doon. Diba? Doon na po ito sa gitna ng live ni Maharlika. So para ilusot niya yung una niyang sinabi. Gumawa siya ng bagong issue. Ito daw ay meron daw tao na nagmamanman sa kanya, nakasabay niya daw doon sa airplane mga kababayan. Diba nakakatawa talaga eh. So anyways, ipapakita ko rin po sa inyo kung ano na ang posibleng mangyari dito kay Roque mga kababayan. For more details, let's watch this. Legal ba ang pag-cancel ng passport ni Harry Roque? So, na-cancel na ang passport ni Harry Roque. Pero ngayon, ang sabi niya, magpa-file daw siya ng motion for reconsideration. Kasi daw mali raw ang court sa pag-cancel. Pero, siya ang mali dito. Legal ang ginawa ng korte. Tama naman, hindi dapat basta-basta kinakancel ang passport ng isang Pilipino. Protected kasi ang constitutional right to travel natin. Pero, may mga exceptions dito. At kapag pumasok ka sa exceptions na yan, pwedeng i-restrict ang right to travel mo at i-cancel nga ang passport. So, kailan pwede i-cancel ang passport ng isang tao? Number 1, kapag may serious criminal charge. Number 2, may existing warrant of arrest. At number 3, kapag malinaw ang possibility na tatakbo o iiwas sa batas. Ang lahat na yan ay present sa kaso ni Harry Roque. Unang-una, may serious criminal charge laban sa kanya. Qualified human trafficking. Napakabigat ng kaso na yan. Life imprisonment ang parusa dyan at non-bailable offense. Pangalawa, may existing warrant of arrest sa kanya. Inalabas ito ng RTC Angeles Pampanga, kaugnay nga sa kasong human trafficking. At pangatlo, malaki ang possibility na tatakbo si Harry. In fact, matagal na siyang tumakbo pa abroad. Nung kakafile pa lang ng kaso laban sa kanya, umalis na siya. Tapos, humihingi siya ngayon ng asylum sa Netherlands. So, obvious na wala siyang balak umuwi at harapin ang kaso dito. Kaya, legal ang pag-cancel sa passport ni Harry Roque. Ano mangyayari kay Harry Roque ngayong canceled na ang passport niya? Di ba nga, kinancel ng court ang passport ni Harry Roque kaugnay sa human trafficking case involving Lucky South 99. Pero tandaan, si Harry Roque ay currently out of the country. So ang tanong, ano ang ibig sabihin ng passport cancellation para isang taong nasa abroad? Kapag kinancel ang passport habang nasa ibang bansa, ito ang mangyayari. Number 1, he instantly loses legal status. Ibig sabihin, wala na siyang valid travel document. At dahil dito, a foreign country cannot legally allow him to stay sa kanila. Number 2, he can be detained by immigration. Magkaroon lang ng routine check like sa hotel, airport, police stop, at hingin ng passport niya, makikita kagad na cancelled ito at pwede siyang i-hold for having no valid passport. Number 3, he can't travel anywhere else. Hindi na siya makakalabas ng bansa kung saan man siya. Hindi na din siya makakapag-apply ng visa to go anywhere else. Number 4, deportation becomes very likely. Kapag walang passport, usually, dinedeport na yan ng host country. At syempre, the moment he lands in the Philippines, kulong na siya. Kasi nga, may warrant na laban sa kanya. In short, bad news para kay Harry Roque. Sabi niya, ipagdasal daw natin siya. Ikaw, ano ang prayer mo para kay Harry Roque? O ngayon mga DDS, naintindihan nyo na kung bakit nagpapanik na ngayon itong si Harry Roque.
Kaya nga sinasabi niya, natanggap niya na kung ano yung mangyayari. Kasi alam niya sa kanyang sarili, in any days from now, mapapauwi na sa Pilipinas itong si Harry Roque. O, diba? Iyakan na naman ang mga DDS. So, meron silang bagong i-unlock na karton mga kababayan. Karton ho ni Harry Roque. O, diba? So anyways, kasama rin natin, nandyan si Felma Cabato from Toronto, Canada. Hi si Evangeline Sanchez, Shirley Risman, Hope Shinobi from South Korea. Nandyan rin si 123 Channel from Ormoc, Leyte. Nandyan rin si Josephine Gallego, Tony De Los Reyes, William Ang. Hi to Agapi Jan Lagun, Irene Arroyo from Santa Cruz, Laguna. Kasama rin natin si Marilo Bidnarik, Abing Sulet from California, USA. Hi to Ashen, Luisito Niedo, Leonardo Manansala, Bergie Romero. Nandyan rin si Jean Ragonton, Belen Cabardo. Nandyan rin si Annalyn Biden, and hi to Sam Pagita. Okay. So mga kababayan ko, ipakita ko sa inyo ang vlog na to. For more details, let's watch this. Ano po ba yung palagay niyo po sa mga pasabog ni Saldico na tungkol sa sa budget insertions daw at pagiging yung kickback daw na ibinibigay niya kay presidente at kay Speaker Martin Romualdez? Ako ay naniniwala na hindi totoo o walang katotohanan yung sinasabi niya na kickback na binigay kay President BBM at saka kay Speaker Martin Romualdez. At nakikita naman natin kung ano yung lifestyle ni former Congressman Saldico at nakikita natin yung talagang napakarangyang buhay niya, which means na posible na doon napunta yung mga kickback na yan. And mas lalong hindi ako maniniwala kung si Sandro ang paparatangan niyan. Dahil si Sandro ay lumaki na hindi marangya ang kanyang pamumuhay. In fact, alam niyo ba na si Sandro ay nag-aaral ng elementarya sa Ilocos. Kaya nga yan ay sanay na magsalita ng Ilocano. Hindi siya kagaya ng ibang mga anak ng mga sikat na politiko na sa mga international schools agad nag-aaral. Siya, elementarya ay nasa Ilocos siya nag-aaral. Hindi sila binuhay sa napakarangyang pamamaraan. Kung makikita mo yung bahay nila sa Ilocos, ay makikita mo na ito ay maayos, maganda at disente at hindi mo masasabing ito ay karangyaan, no? At si Sandro ay nag-OJT pa, nagtrabaho sa Kongreso. Hindi siya umasa na siya ay anak ng presidente. Kaya walang katotohanan yan. Ako wala akong makitang bahid ng kahit na anuman na masasabi mo na may nakickback na tinanggap si Congressman Sandro. Ganon din naman si Presidente Bongbong Marcos. Sobrang imposible yan, yung kickback na yun na 2 billion na nire-require sa kanya ng every month. Ganon. Every month. Oo. Saan naman kukuhanin yung pondo na yan? And in fact, kaya nga, ibinulgar yan ni Presidente BBM mismo. Kung siya ay may bahid ng ano man niya dyan, bakit pa niya ibubulgar yan? Kung halimbawa na, why would I pin down myself eventually kung katotohanan yan? And yung mga sinasabi ni Saldico, style yan ng pagdidelay. Kasi siya talaga nadidikdik So, ang ginagawa niya, nagkikreate siya ng maraming layers of lies so that the investigation on his criminal liability would be delayed. No? Umaasa na after 3 years na hindi na si Presidente Bongbong Marcos ay may bago ang political scenario and maaaring makalusot siya. At alalahanin din natin na si Saldico ay talagang operator na yan magmula pa noon kay Presidente Duterte. Hindi nga lang sa flood control scams siya nasa dami, kundi pati na rin doon sa mga laptop na bilyon din ang halaga at yung mga yung Parmali scam kasabot din siya doon. So makikita mo
Paniniwalaan mo ba yung ganitong karakter? Natural, hindi. Right. Oo. Walang kahit na 1% na credibility si Saldico para paniwalaan sa mga bagay niya. Pero Sec Lariga doon, no? Kasi ngayon may sinasabi tong mga Duterte camp, no, na kapag si Sara Lord naging presidente, gagawin daw state witness tong si Saldico para i-pin down daw si PBBM. Aba naman kasama na rin po si Sandro kasi sinabi niya na kanina binanggit niya na So makita natin ito yung motivation nila, no? Ba't sila naninira talaga? Unang-una, ito tahasan ko itong sinasabi. Yung mga DDS ay mga tanga at napakabobo na mga yan. Walang kautak-utak yung mga hayop na yan. Kaya at saka pangalawa, kahit kailanman hindi magiging presidente si Sara, alam ng mga tao na si Sara ay boba, tanga, tamad, at talagang walang kalaman-laman ng utak. Pag nagsalita, hindi siya pwedeng magsalita nang walang binabasa. Saan ka naman makakikita na gano'n, magpe-presidente ka, lahat na lang ituturo sa'yo, lahat babasahin mo. Sobrang babaw ng mga sinasabi niya. Hindi nga siya makapagsalita ng English ng diretso At saka yung English niya, elementary English. Hindi man lang ba magkaroon ng talagang in-depth analysis and evaluation and comment on anything. Talagang sobrang babaw ng utak, sobrang tanga ni Sara. Si Sara Duterte ay isang tanga. Ang mga Duterte supporter ay mga tanga, mga bobo, stupido, gago, tanga. Saksakan ng tanga ang mga talagang pinakatanga. Hindi naman mura ang ginagawa ko Pag sinabi mong tanga at saka bobo, it's a state of mind. Hindi yan mura. Hindi kagaya ng mura na sanay si Sara. Yung putang ina mo. Si Sara yan. Pero itong pag sinabi natin bobo, tanga, makitid ang utak, it's a state of mind, it's a description of a state of mind. Yan ang mga Duterte supporters. Idagdag mo pa yung mga bulag. Hindi nila makita yung nangyayari. Ganun talaga. Sek, may tanong po ako. Kung if si Saldico po ba deserves to get to become a state witness or immunity from kasi yan po ang tinutulak ngayon ng mga DDS din, nabigyan siya ng immunity. Hindi mo siya pwedeng bigyan ng state witness na protection program dahil hindi mo siya pwedeng i-under sa program sapagkat hindi naman siya yung least guilty. And besides, paano mo bibigyan ng napakahirap siya maging state witness dahil wala siyang credibility. Gigibain ng government prosecution ang kaso, gagawin mo siyang state witness. Diba? Right. Zero credibility Paano mong gagawing witness ang isang tao na may zero credibility? Yeah. Magaling lang talaga maglaro yan. Napakagaling maglaro. Isipin mo, from the time of GMA to Noynoy, to Duterte, ay talagang scam operator na yan. True. Kaya hindi mo pwedeng bigyan ng credibility yan. Papa Sek, nung sinabi niyo pong scam operator, what do you mean po? Ano po ba yung mga ginawa niya during those administrations na really nag-contribute hayag po na hayag na yung Pharmally. Right. Hayag na hayag na yung Pharmally. Hayag na hayag. Mismo si Sara Duterte nagbunyag nung sa DepEd na mga laptop daw. Pinahamak niya yung kanya. Paano mo gagawin yan? Talaga ako, hindi ako pwedeng mabentahan ng ganyang mga... Yung ginagawa niya yan, ako siyempre dahil abogado ko, no? Yung mga pagde-delay na yan yung gumagamit sila ng mga delaying tactics, yung layering of lies with a little bit of truth para maniwala ng kahit paano yung mga tao and then kakargahan nila ng mga kasinungalingan. It's a technique. Pero Sec Larry, personally, kilala niyo si Saldico malamang, baka namimit niyo rin siya dati. Anong personality niya ba? Anong klaseng tao ba siya? 'Di ba? Talagang ganun ba talaga siya kayaman? Grabe, kasi may mga helicopter, magaling talaga siya maglaro. Kung sa yaman ay talagang ganun siya kayaman, napakayaman niya dahil even before the time of Noynoy, di ba may-ari na yan ng isang mamahaling resort yan sa Bicol. Kaya nga yan nanalo na party list kasi siyempre kinargahan ng pera.
At ngayon, talagang namayagpag yan noong panahon ni Duterte. Doon kasi na perfect nila yung flood control scam, na perfect nila noon. Na kaya rin naman hindi noon na control yan kasi inalis ni Duterte yung requirement na ang any project of national government that will be placed in any locality must be accepted and verified by the local government units. Where the project is located. Inalis ni Duterte yun. Kaya noon, basta may budget, ito pera, gawin ito, nakawin ito, wala namang pakialam ng LGU. Wala silang, they have no way of telling that this project has been completed or not. Dahil wala kasabot pa yung mga tao sa DPWH, ghost project, i-release nila yung pondo, babayaran nila yung contractor. Walang nag-check, walang nagko-confirm, walang nagbe-verify. Kaya ang pagnanakaw ay naging perfecto noong panahon ni Duterte. At siya talaga may kasalanan yan kung tutusin. Dahil kung hindi inalis yung yung requirement na yun, sana hindi nangyari yung mga ghost projects na yun. Isipin mo, more than 450 na ang na-discover na mga ghost projects at mga substandard projects. Paano na lang yan? Yun nga, Papa Sek, ang naalala ko kasi, ang naririnig ko rin sa mga Duterte supporters is kaya daw tinanggal yung requirement ng approval ng LGU para daw mas mapabilis daw ang construction at mas marami daw magawa na infrastructure projects. Ano po masasabi niyo? Is it justified? Napakalaking kalokohan. Ano kinalaman nun para magtayo ka ng project? In fact, mas makakabilis nga yan kung katulong mo ang LGU sa pagbubuo ng proyekto. Dahil unang-una, sila yung nakakaalam kailangan ba talaga ito. Kagaya niyan, dito sa mga na-discover na mga ghost projects, yung iba dyan, hindi naman kailangan. At sino makaka-determine yan? Kundi yung mga local government units. Tatayuan mo kami ng flood control dito, hindi naman bumabaha sa parting yan. Dito, kailangan ng flood control, hindi mo nilalagyan kasi mas kikita ka pag doon mo ilalagay. It's a foolish theory na sasabihin nila para mapabilis. Kalokohan yun. May dadagdag lang ako dito Sec Larry Gadon, kasi napansin ko rin doon sa video ni Saldico may mga bags, may mga maleta. Tapos ang nakakatawa dito, may mga dates kung kailan binigay. January 2024, di ba? May 2024. Pero pinag-uusapan natin dito, budget ng 2025. So, paano nangyari na may pera ka ng 2020? So, pwede po ba mangyari yun na nauna yung budget, hindi pa tapos yung GAA? Hindi pa napipirmahan yung GAA? Tama ka dyan. Yan nga. Yan pa lang sa mga maraming bagay ng mga inconsistencies dyan sa kanilang mga accusations and allegations, na dyan pa lang ay mahalata mo na talagang marami dyan ay inisip na lang ng script na hindi naman napag-isipan ng gusto. Ibig sabihin, kulang sa lohika yung nag-invento niyan. Kaya ang dami-dami na sisilip sa kanila. Kagaya na lamang ng sticker ng kotse na nakatabi ng mga maleta. Yung pala, sa Davao pala na issued na kotse yun. No, na registration. At yung mga maleta na meron pang mga may tatak pa ng mga SIM. SM. Kumbaga sa ang daming mga inconsistencies at saka ang daming mga imposible doon sa mga pinapakita nila. Yun na nga ang naging diyan sa statement ni Saldico na yan ang lumalabas lang niya na may bahid ng katotohanan ay yung doon sa 100 billion na in-insert daw. Na pinatotohanan naman ni Senator Ping Lacson na actually meron talaga nga 100 billion na insertion. But ang hindi lamang totoo doon ay yung si President BBM daw ang nag-utos na ilagay yon, which is also huling-huli ni Ping Lacson, ni Senator Ping Lacson. Bakit
magpapa-insert ang presidente. Samantalang doon sa preparation ng NEP or yung National Expenditure Program, pwede naman niya ilagay doon nang walang magbabawal, walang illegal, walang walang dapat na alinlangan sapagkat trabaho ng Executive Department at ng all the departments under him na magtalaga ng mga expenditure programs. So kung merong kailangan sa isang departamento, bakit mo pa i-insert during the BICAM where you can put that in the NEP itself before it is submitted to the Congress? It's illogical. It devoids logic. It doesn't add up. Right. Pero tinatanggap pa rin po ng mga DDS yung ganun ka-illogical mga tanga yung mga yan. Ikaw naman. Mga bobo yung mga yan. Segment, ano po, para po sa kanila ng mga tanga. Kung hindi man ang masaksakan ng mga tanga yan, iniidolo nila na maging presidente si Sara. Ubod ng boba, ubod ng tanga. Hindi marunong magsalita, hindi marunong mag-English, hindi makapag-speech, hindi binabasa. Samantalang si BBM, kahit na 5 oras mong pagsalitain niya nung walang binabasa at ang ganda-ganda ng English niya, napaka-eloquent, di ba? Napaka-flawless English grammar. Si Sara, mali-mali na nga magsalita. Saksakan kasi ng boba yan gusto nila maging presidente? Talagang bobo kayo. Mga DDS, saksakan kayo ng bobo. Sek, ano po masasabi niyo sa, kasi may comment kanina since we're on Sara Duterte, may comment po si Sara Duterte kanina na dapat daw ma-impeach si PBBM dahil siya raw yung pumirma dun sa GAA and it's an impeachable offense daw. Ano po masasabi niyo doon, Papa Sek? Paano alam niyo ang GAA, the government needs funds. It operates on the expenditure program. Whatever is approved by Congress, the House of Representatives, and the Senate will become the budget for the year. Ang budget na yan, ina-aprobahan ng Presidente on the assumption and on the basis of regularity of functions of the government or yung tinatawag nating presumption of regularity. Siyempre, nung pinirmahan ko yan, nang in-approve ko yan, ang ina-aprobahan ko ay yung intention ng budget, which is good, which is for public service, which is for the benefit of the people. Hindi ko sinabi na nakawin nyo yan, mga tangina nyo. Diba? Wala naman ko sinabing nakawin nyo yan Ang sabi dito ay ito ay papagawa ng school buildings na kung saan nag-fail si Sara Duterte, yung mga tulay na maraming mga tulay din, nakagaya ng mga nawasak na tulay. Lahat yan ay mga mga budget na kailangan gawin. Otherwise, kung palagi mong i-blame yan sa mga presidente, wala mangyayari sa gobyerno. Dahil kung ako presidente, hindi ko pipirmahan yan. Dahil if I will be blamed on this, and it will be a cause of my criminal act, hindi na lang ako pipirma. I will just let it pass through yung tinatawag natin pagka hindi mo pinirmahan kasi ng presidente ang isang bill, ay magiging batas ito after 30 days na ito ay ibinalik niya. Kaya palibasa ito si Sara, walang naintindihan. Ito boba to i-blame mo yung presidente dahil may GAA. Paano yan? Hindi napipirma ang presidente. The GAA is intended for public use, for public benefit, and it is for the works of the government. Ang intention is very clear. The intention is for the good of public service. Ngayon, somewhere along the line, merong nagnakaw, hindi na kasalanan ng presidente yon. Parang kagaya ng ganito yun merong isang magulang, merong anak na nag-aaral. Ang sabi ng anak, Nay, tay, pahingi ako ng pera, ibibili ko ng libro. Ang intention ng magulang para ibigay yung pera ay para makabili ng aklat yung anak para sa pag-aaral niya ay magamit. Kaso lang, pagdating ng laba, nung naibigay na yung pera, ang binili ng anak, sa halip na libro ay bumili ng PS3. Bumili ng cellphone. O kaya bumili ng mga gadgets na kailangan niyang paglaruan. Hindi kasalanan ng magulang yon. Can you blame the parents na, ayan,
nalulong sa PS3 yung anak mo kasi binigyan mo ng pera. No, at syempre sasabihin ng magulang, it was intended for his studies, bibili ng libro. Yun ang intention. Somewhere along the line, nagkaroon ng kasalanan yung anak. Yung anak yung hindi tinupad kung ano yung intensyon ng pera. Ganon din yan ang GAA. Ganon din. Matanong ko nga kay Sarah, yun bang confidential funds sa umabot ng 625 million? Ang intensyon ba doon ay para waldasin niya? Di ba ang intensyon doon ay para sa para sa ikabubuti ng serbisyo ng OVP at saka ng DepEd? O ano ginawa niya? Di ba? Hindi ba siya boba? And actually, Papa Sec, following your logic, dapat din pala kung kinasuhan siya ng impeachment si Sara Duterte, dapat damay si BBM. Kasi pinirmahan din niya yung budget na yun. Following that logic. Oo nga pala. Using the dumb in idiotic reasoning. Correct. Pero yun nga, Papa Sec, naniniwala po ba kayo na organized ito lahat? Itong paglabas ni Saldico, tapos all of a sudden biglang nagtatawag ng impeachment to si Sara and all of that. Do you think this is part of an organized movement by... Yes. It's part of a conspiracy. Kaya nga lang, mahina yung kanilang conspiracy. Mahina ang suporta. Kagaya na lamang nung plano pala nila na after nung rally ng INC ay sumugod sa Malacanang. So I heard, yun yung allegations na para pababain sa pwesto si BBM. Kaso lang, kung titingnan mo, bakit ba nagkaroon ng tao? Pinagmamalaki nila, ang dami tong tao doon sa rally na yon. Inutusan yung mga yun obligado sa pilitan. Napilitan silang umatid kasi inuutusan sila. Alam mo naman ang sa INC, basta inutos, susunod yung mga yan. No? Right. It is not an spontaneous and voluntary participation of the public. Samantalang pagka yung nagtatawag sila ng yung hindi INC ang nagpatawag, yung kagaya ng mga ulul dun sa EDSA na nag-resign BBM daw, ilang piraso lang. Walang papansin sa kanila. Diyan mo makikita. Napakaganda ng takbo ng ating bansa, napakaganda ng ating ekonomiya ngayon. In fact, no less than the Makati Business Club, na ang karamihan doon ay mga anti-Marcos, but they admit that the performance of President Bongbong Marcos is very good. In fact, pinupuri nga nila ang economic team ni President BBM na achieve nila yung 5.8 average of our GDP and yung 1.3 inflation rate, which is really very it's a magical performance. Sabi nga nila napakaganda ng performance ng ating economy when it comes to this administration. Ngayon nga itong 96.2% na rate ng ating employment na napakaganda, which is the highest in 20 years. Imagine ngayon lang tayo nagkaroon ng ganyang karaming employment rate, 96.2%. 96%. And yung ating you can check the conglomerates, itong SM, DMCI, Ayala, lahat sila nagsipagtaas ang income. At you can check with the banks, ang sinasabi ng bangko, tumaas ng at least 7% ang savings account ng mga tao. At yung women participation sa labor force, nag-increase ng 40%. And paano ginawa itong ni Presidente Bongbong Marcos? Tinulungan niya yung mga MSMEs, yung mga micro, small, and medium enterprises. Napakaraming programa ng gobyerno dyan. Nandiyan na yung Land Bank, nandiyan yung BDO, nandiyan yung Small Business Corporation, na lahat yan ay tumutulong sa mga small businesses na kaya nga nagkaroon tayo ng napakalaki na employment rate dahil kasi dyan sa mga programa na binigay ni Presidente Bongbong Marcos. Yung sa mga farmers naman, sa agrikultura, alam nyo ba na number 7 ang Pilipinas ngayon sa world rice producers?
kasi nag-increase ang ating ani ng palay ng more than 300,000 metric tons sa pamumuno ni Presidente Bongbong Marcos at doon sa mga programang ginawa niya. Napakaganda ng ginawa ng ating Pangulo dyan sa agricultural sector sapagkat nagkaroon tayo ng new Tenant Emancipation Act kung saan kinondon niya yung more than 50 billion pesos na pagkakautang ng mga farmers. At hindi lamang yan, mga more than 90,000 individual titles na ipamigay sa mga magsasaka na na-cover doon sa co-ownership ng Land Reform Act ni Cory Aquino. Napakaganda nun sapagkat sa psychology na lamang makikita mo kung ikaw ay farmer at nagsasaka ka sa isang lupa na hindi mo sigurado kung iyo o maipapamana mo sa mga anak mo, paano ka gaganahan? Paano gaganda ang ani mo? Di ba, wala kang gana dahil di naman iyo yung lupa di ang ngayon, ang ginawa ni Presidente Bongbong Marcos dito sa New Tenant Emancipation Act, namigay siya ng mga patuloy ito hanggang ngayon as of now, more than 90,000 individual titles were given and awarded to the farmers at binura niya yung pagkakautang para they can have a good start, a fresh start. Kaya naman ang mga farmers ngayon, ganado, mas malaki ang kanilang ani ngayon. And as a matter of fact, you can check this right now. You can check that the Philippines is now number 7 among the top rice-producing countries globally. Okay, so kasama rin natin, nandyan si Alicia Lic, Yomer Sirahul, LB Zemezo, Teresita Doquinho Gonzalez, nandyan rin si Jason Lara, Jeco Jerry Cabreros, si Salamanes, kasama rin natin si Elmer Pinaranda, Merna Abanes, Gaudiusa Ontimare, nandyan rin si Tess Ibarra, Maricres Hernandez, Archie De La Cruz, Apple Nash, Y. Cree Mercy Eggleston, Franz Cesar Galang, and Hacho Chadelba back. Okay. So mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share. Libre din ang mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Aming dakilang Diyos, kami po'y nagpapakumbaba at humihingi ng iyong banal na proteksyon para kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Gabayan mo siya sa bawat desisyon. Palakasin mo ang kanyang loob sa gitna ng mga pagsubok at balutin mo siya ng iyong banal na kalasag laban sa anumang banta, kasamaan o paninira. Ipagkaloob mo sa kanya ang karunungan na galing sa langit upang mapangunahan ang bansa ng may kapayapaan, katotohanan at pagkakaisa. Naway maging instrumento siya ng biyaya at pag-asa para sa sambayan ng Pilipino. Idinadalangin ko ito sa pangalan nating Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Sa paglilingkod sa bayan, sama-sama tayong tumindig. Sa hirap at ginhawa, ating itaguyod. Pangulo'y ating suportahan sa kanyang adhikain. Para sa Pilipinas, ating pagtulungan. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pag-unlad at pagbabago, tayo'y makiisa. Sa kanyang pamumuno, ating itaguyod. Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Mga programa at proyekto ating suportahan para sa ikabubuti ng ating pamayanan.
Sa pagkakaisa ating itaguyod ang bayan. Tulungan ang Pangulo sa kanyang tungkulin. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa sa kanyang pamumuno. Ating itaguyod Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol. Sa bawat desisyon ating suportahan, sa ikabubuti ng ating bayan. Sa pagkakaisa ating harapin ang hamon. Tulungan ang Pangulo. Tulungan natin ang Pangulo para sa bansang Pilipinas. Sa pagunlad at pagbabago, tayo'y makiisa sa kanyang pamumuno. Ating itaguyod Pilipinas, ating mahalin at ipagtanggol.